So guys, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, gagawa tayo ng isang project, woodworking project na tinatawag na wine barrel. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So ito na nga guys, ito nga pala ay isang fake wine barrel lang sa ating kaibigan. Ayan, upang gawing table sa kanilang restaurant. Actually guys, hindi ko pa alam kung paano gagawin. Bisis ko pa lang maka-encounter na ganitong project. But anyway, we will try our best. English pa talaga si Kuya. Oh. Siya nga pala, ang gagamitin nating kahoy ay Palochina na used, gawa ng paleta. Disclaimer lang pala, no? Hindi pala ako professional na woodworker. Try lang ni sa akin ba? So ito nga pala ay matagal na proseso. Isang kahoy hatiin mo, tapos pagdikit-dikitin mo naman ulit. Ay, nakakapagod naman na proseso ito. Pero wag mong isipin yung pagod-pagod kasi marami kang utang. Magtrabaho ka lang dyan, walang personalan. So dito pinagdikit ko na yung dalawang kahoy. Tsaka in-screw. Ayan, gumawa po tayo ng isang hulmahan upang dito natin babaloktutin ang matigas na kahoy. Sintigas ng puso ng juwa mo. Para mabaloktot natin yung matigas na kahoy, gagamit po tayo ng clamps. Iwan ko lang kung tama ba yung pagkabigkas ko, pero kayo nang bahalang umintindi dyan ah. So ang paggawa pala nito guys, kailangan mo ng maraming clamps para mas lalong mabaluktot mo yung kahoy. Pero sa totoo lang, no, hindi ko pa talaga alam kung paano ang mangyayari at resulta sa project na ito. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. So ito pala yung workplace ko guys. So masikip lang siya kasi hindi pa na-sit up masyado. So ganyan na po ang itsura niya guys after ko maklamps yung yung kahoy. It's a long process, you know. You have to wait for several hours after. Iwan ko bakit maka-English man ako dito eh. Siguro may lahi akong Amerikano. In my dreams. Ang Tagalog na lang tayo, hindi na tayo pa-English kasi hindi tayo marunong mag-English. Patawa man tayo eh. Sa Tagalog kasi master ko na mag-Tagalog. Kahit anong pasikot-sikot, Tagalog gid ako ya. So guys, ganito pala katagal ang paggawa. After nito, mag-aantay tayo ng ilang oras para baklasin yung mga naklamp natin na kahoy. Trabahong ito, hindi kailangan ang init ng ulo. Dapat marunong kang magpasensya. Mag-antay ka sa tamang panahon, sa tamang proseso. So ganyan lang ang buhay guys. Kailangan i-enjoy mo lang kung ano ang ginagawa mo sa buhay. So mag-aantay tayo ng ilang oras at abangan kung ano mangyayari. Bye bye!